problem number 9 now while you are still uh, populating the attendance. So the problem states, no? Ready na ba lahat? The problem states a six-cylinder, 6.7 by 5.7 centimeter refrigerant 22 compressor operating at 30, no? Ano ba yung RS na to? Revolution, no? Per second. Indicate refrigerating capacity of 96.4 kilowatts. Remember, refrigerating effect or capacity happens in evaporator, and it was given in kilowatts, and the power requirement sa compressor naman to. Ito sa ito yung sa sa evaporator, ito sa compressor, 19.4 kilowatts at an evaporating temperature of 5 degrees centigrade and a condensing temperature of 35. Now, we have the following questions that need to be answered. The clearance volumetric efficiency of the compressor. So, it's more of a machine, no? Sa compressor na ang pinag-uusapan na dito. Clearance volumetric efficiency, actual volumetric efficiency, and compression efficiency of the compressor. So, how do we approach, no? What is our approach or how do we attack this problem, no? So, to give you an illustration, ba? Halimbawa, i-drawing mo natin yung illustration. Dito na lang. Nadidinig ba? Hello? Okay ba? Hello, class. Yes po, sir. Rinig po. Okay po, sir. Sige, sige. Kasi kala ko, kuminsan baka hindi ko na i-share, ha? So, pilitin natin na imaginein kung ano nangyari dito, no? So, this is your dome pH diagram. Dito na lang dito ka na lang sulat. Unless na lang kukuha pa tayo na I'm using the mouse kahit mahirap, no? So, ang pinaka ginagamit sa mga problem ng refrigeration ay pressure enthalpy. Bakit tayo nag-drawing nito? Para lang ipakita yung mga parameters na kaya nating ilagay, no? Halimbawa, meron diyan sinasabi na evaporating temperature. So at this point, sa mga pag-aaral nyo, sa pag-stay nyo sa PUP, dapat alam nyo na kung saan nakalagay yung evaporator at saan naka-mount o naka-situate yung condenser, no? So alam natin na ang condenser ay nasa taas. Bakit? High side. Alam natin ang evaporator ay nasa baba, no? Kasi evaporator low side, low temperature, no? Bakit ganyan? Kasi dito saturated liquid, no? Tapos pag nag-throttle siya, constant enthalpy. So, diretso lang na yan. Eto saturated vapor, kasi eto na yung dulo ng evaporator at umpisa naman ng compressor, right? Okay, so compressor, dito. Ito ay condenser, condenser. Sorry, mahirap sa mouse. Ito naman evaporator, no? Vapor. Ito yung compressor. Okay? So bakit tayo nag-drawing ng ganito? Para lang ilarawan o ipakita ko ano yung mga parameters. For example, here, ang 5 degrees ay nasa evaporator, no? So dito, 'di ba? 5 degrees constant 'yan, no? Constant pressure, constant temperature. So ilagay ko lang 5, no? 5 degrees centigrade. Mahirap yung degree, so C na lang. Tapos sa taas, yung condensing dito, no? 35. Yan, 35. Para lang maisalarawan, no? So laging may pH. Ngayon, ano naman 'tong yung refrigeration capacity, saan nangyayari 'yan, no? Sa evaporator. So dito, ang pag inano mo yan na 1, 2, 3, 4. Now, bakit natin nilagyan ng number na ganyan? Because the refrigeration capacity or refrigerating capacity or effect, may formula, no? Refrigeration effect or capacity is what? H1, ito yon, no? H1 minus H4, no? Hmm. So, yun yung refrigeration effect in terms of energy.
Kaso binigay siya na kilowatt eh. So it means na yung capacity, when you multiply the effect with the mass, no? Saan na ba tayo? Pag multiply mo 'to ng mass flow, M, no? Magiging kilowatts yan, no? So nasaan ba yun? May mass flow pa ba tayo dito? O tingnan natin mamaya, no? So i-check natin yung units class para naintindihan. So in considering the enthalpy, we have kilojoule per kilogram, and then mass is kilogram of refrigerant per unit time, second, no? So kilogram, di ba? And kilogram will be canceled. Now canceling means one, no? When you divide a certain number or variable by itself, no? Or same unit, kilogram per kilogram, watts tsaka watts, it's like dividing 5 divided by 5 or 1 million divided by 1 million, no? So when you divide with a certain number by itself, 1 lang yun, no? So ang matitira na lang dito, what will be left for us is kilojoule per second, no? Pag inanalyze mo to, joule per second is watts. And the prefix kilo, no? So magiging kilowatts. Okay? So yun yun. Kilowatts. Ito. Yun ay nangyayari sa evaporator. Ano naman tong ano? Merong binigay na, 96 pala, no? Ito. Refrigeration capacity is happening in the evaporator. What about power? So anong power dyan? Sino ba yung binibigyan ng power dyan? Yung compressor, di ba? Yung compressor lang naman ang may power. Siya yung nagkatrabaho, di ba? So yung compressor, ito yun, no? 19.4 kilowatts. Let me grab another color para ma-distinguish natin. Ito. Itong linya na to, papunta sa superheated, no? Ayan. Is constant entropy. Compression yan, no? So ito yung compressor. Ayan, no? So dito sa compressor, meron tayong how much power? 19.4. Okay? Tatandaan na, 19.4 kilowatts. So sa buong sistema nito, kinakailangan natin ng 19.4 kilowatts. And if we analyze the given, it has to do with the composition ng compressor. Anong ibig sabihin nito, class? What is the meaning of this? Dalawa. Pag binigyan ka ng ganito, ano ang unang number at ano yung pangalawa? Anong tawag doon? Anong part ng compressor yan? Pag ganyan gabigay. Sige na, volunteer na lang. Kasi hindi ko Sir, yung gauge po ng high pressure at low pressure? Sa compressor? Hindi, may centimeter eh. Ay, di ba linear yan? Sukat, centimeter. Ano yung part ng compressor or ng engine na nagmo-move? Di ba, kamisan graduate kayo ng automotive, di ba? Gauge ng piston, sir. Displacement po pa. Displacement, tama. Bore, sa technical term, ano yun? Bore and? Stroke. Yun, thank you. Pasensya na kasi mouse lang ang gamit ko, class. Kasi kung digital pad, mas madali pero pasensya. Nahirapan ako sulat, ha? Pero I'm trying. Bore, pag sinabing bore, yung diameter. Bore diameter, no? Ito yung stroke. Pero tingnan mo to, no? Parang kakaiba to kasi parang ang laki pa ng mas malaki pa yung diameter kaysa dun sa stroke, no? Common ba to? Hindi natin alam, no? Anyway, kasi problem lang naman to, no? Bore is 6.7 centimeter. Okay? O ano to? 67, no? Mahigit 2 inch kasi 50.8 yung 2 inch eh. Bore is 6.7 centimeter. Tapos yung stroke, mas maliit, 5.7, no? So yun yung tumataas, bumababa, or left, right, di ba? Depende sa orientation. Kung V-type, di ba? Basta nagbo-move siya. Forward, backward. Forward, backward. Bakit siya nagbo-move? Kasi kino-compress niya, pinipipi niya, no? Kung yung sa engine, pinipipi niya yung gas tsaka fuel, eto, pinipipi niya or kino-compress niya yung refrigerant. Anong klaseng refrigerant natin? Sorry, anong number?
Nakita ba? R20 po, sir. Oh, 22, phase out na 'yan 'no, pero siyempre for academic purposes inaaral lang natin. I guess yung isa ba nating ano, yung una nating tinake up 22 rin yata, eh, 'di ba? Yung meron tayong graph na pinaliwanag ko, is that 22? 12 po. 12 yun. Oh, sige, sige. Anyway, hindi naman tayo gagamit masyado ng graph dito, no? So we're trying to talk about here about specifically or particularly about the machine. Hindi tayo masyado dun sa ano, dun sa mga paggawa ng enthalpy, 'di ba? Or kung saan-saan, no? So tingnan natin. Ang pinapahanap kung nakita niyo na yung mga given, no? Tingnan natin yung mga given ha. I think inano ko. Although gagamit rin tayo ng mga now when you talk about mga efficiency gagamit ka ng mga volume dito, no? Kasi may mga volumetric ano diyan, no? Okay. So tingnan natin yung mga given, no? Ito ba 'yon? Number 9? Tama ba? Pareho ba tayo ng number na ano? Problem? Clearance volume efficiency of the compressor. Tama, no? 6 cylinder, tama? Eh, bakit iba? Ba't may swept volume? Sandali, Number 9, number 9. Clearance volume efficiency, no? Parang iba rin 'to, no? 6 cylinder, iba pa 'to? R20, the clearance volume is 5% same volume. Iba naman yata 'to, no? Na 30 revolutions. Pareho because ano ba, leaves and corrosion. Anyway, so eto muna 'no, 'tong original na problem. Ito muna. So ito yung solusyon 'no, ito yung solusyon. Medyo maliit pero, let us, make it bigger para ito muna yung sundin natin 'no, and then we're gonna jump dun sa iba pa. Maglaan na lang ako nito no. Ito nga pala ay galing kay Santa Maria 'no, open naman tayo sa citing the owner 'no. Hindi naman natin inaangkin na tayo ang gumawa nito actually galing 'to na sa Standard Book sa ano, National Bookstore 'no. Yung gawa ng mga taga-UST professor si Santa Maria 'no, tsaka yung mga ibang kasama niya 'no, mga retired na yata 'no. So, kunin natin yung solusyon tapos i-discuss 'no. Oh. So ito yung mga solusyon, isa-isahin natin yung, based on the formula and i-validate natin yung mga ano nila, yung mga pag-solve, 'di ba? Kasi galing nga sa libro 'to, sa textbook tsaka sa mga reviewer at pina-assignment ko sa inyo 'no. Nandun naman 'yan sinabi ko naman na ang reference ay kay Santa Maria 'no. Marami namang libro pero ibig sabihin mas madali kasing intindihin yung gawa ng, Pilipino, eh. Yung mga gawa ng foreigner kung minsan ano, nasaan na ba tayo? Ito, oh, ipapaliwanag lang natin isa-isa. Ito. Yung pina-assignment ko, ha? Okay, ano, ang gawin natin eto 'no, ano ba ang mga dapat kunin na parameters? So tingnan muna natin 'to. Let me grab this para mapaliwanag nating mabuti. So 'di ba inuna natin yung tinatawag na pH diagram, so nilakihan lang natin 'no. So take a good look at the pH diagram because the pH diagram is the diagram that is being, used frequently, uh, tinatawag na refrigeration 'no. 'Pag, air conditioning naman, mga ano naman 'yun 'no, yung mga ano, yung psychrometric chart 'no. So sabi dito, ito ba 'yun 'no, problem 9. Binigay yung ano, na binigay yung, diagram pala 'no. So tingnan mo sa diagram, eto. So dito, 5 degrees, eto, 'di ba sinabi ko sa inyo, ang constant
temperature lines, ulitin ko lang, yung constant temperature lines class ay eto, no? So, coming from here, no? Ayan. Tapos constant pressure temperature, hanggang dito lang, yung constant temperature. 'Pag lumampas ka na, iba na yung ano diyan, 'no, yung enthalpy, tsaka yung properties, 'no? So, ano na yan, yung superheated, 'no? Pero dito, hanggang dito constant yung pressure tsaka temperature, 'no? Tapos ganyan, 'no? Dito din, halimbawa eto, 'no, yung temperature niya, 'yan, 'di ba? Ay, yan. So, pare-pareho lang yan, 'no, na temperature. So, dito lumalabas na ilan ba yung ano natin? What is our temperature dun sa taas? Condensing, which is what? 35. Evaporating is 5, no? So, check natin. So, 35, correct? And then 5. Yan, no? So, binigyan tayo ng mga Pascal, which is the pressure here at the condenser and pressure here at the evaporator, no? So, ngayon, ano ang gagawin natin, no? Better, kuha natin yung mga parameters, no? Parameters. Halimbawa, eto, no? What is HG? HS, no? So, HS is the enthalpy at 35, fluid, no? Tatanungin niyo sa sarili niyo, saan ba yung fluid? Nasa kaliwa, dahil basang-basa yon, no? 100% na basa, kaya ang tawag ay saturated liquid, no? 'Pag mga G naman, saturated vapor. Saan yun? Ito po, dali, mahirap mag-navigate sa mouse. Yan, 'no? So, ano yung readily makukuha mo agad na mga properties? Eto, 'no? Dito makakakuha ka agad ng ano, eto. Eto makukuha mo agad, eto, yan, 'no? Saturated gas yan, vapor, 'no? So, makakakuha ka diyan ng ano, G, 'no? So, puwede mong makuha yung enthalpy kasi enthalpy yung ginagamit, 'no? Enthalpy of gas. Vapor kasi, 'no? So, 1. Nakuha ba? Ayan, oh. Enthalpy 1, Hg at 5 degrees, 407, 'no? So, i-check natin 407 kilojoule per kilogram. Dito makukuha mo rin agad. So, easily meron kang makukuha na 2, 3 bale, 'no? Bakit? Kasi pareho lang yung enthalpy 3 tsaka enthalpy 4, 'no? Hindi ko masyadong maling ito. Papaano makuha 'to? Eto, ang tawag dito ay HF, enthalpy of fluid, saturated fluid, at ano ang parameter? Puwede mong tingnan yung dahil constant temperature 'yan, 'di ba? Eto, temperature nito ay 35, 35, 35, 35, 'no? 35. So, kukunin mo yung ano, enthalpy ng fluid, 'no? Enthalpy ng fluid sa 35, 'di ba? Eto, HF is enthalpy ng fluid at 35. Ayan, 241. Ito namang Hg sa 5, 'no, dito. Ngayon 'tong H3 equals H4, 'di ba? So, kung ano yung enthalpy mo sa 3, yun din yung sa 4, which is eto, sa fluid, 'no? Tandaan, fluid, 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 ayun, 'no? Yan. So, eto, enthalpy of fluid nasa kaliwa, 243. Kasi nga maano, 'no, fluid pa lang, eh. 'Di ba yung energy nakabase sa temperature, 'no? So, fluid. Eto naman gas siya, 'di ba? Enthalpy of gas tumaas na, 'no? 407 kasi nag-change na ng phase, 'di ba? So, although 5 degrees lang siya, pero nandun na siya sa enthalpy dito, 'di ba? Ayan, oh. Ito lang, eh, 'di ba? Ayan, oh. So, tingnan niyo, yung scale kasi 'pag kumuha ka ng enthalpy dito, 'pag pinroject mo siya sa baba, oh, nandito lang siya, 'di ba? Ito 'pag pinroject mo,
Eh, 'di ba going to the right naman yan, oh. Ang ating ano is continuum naman is going to the right, eh. So, ibig sabihin habang ikaw ay papunta sa kanan, tumataas ang iyong value ng enthalpy. So, mataas yung value ng enthalpy dito sa gas compared dun sa liquid, 'no, sa liquid, 'yan. Dito lang siya, yung isa naman dito na, 'di ba? Naintindihan ba? So, kaya mataas yun. Ano pa? Volume of, gas at 5 degrees, 'no? Dito makakuha ka ng specific volume. 'Pag sinabing specific volume, meter cube per kilogram, 'no? Volume per unit weight. Anong nakuha natin? Sa enthalpy, sa volume pala, 40 point eto, ano nakuha natin? 40.36, 'no? Liter per kilogram, 'no? So, puwedeng gawin mong liter, puwede rin namang, meter cube, 'no? Depende sa binabasa mo na graph or sa chart, 'no? So, chart puwede mo mabasa, sa graph puwede mo mabasa, sa table din, 'no? Marami namang reference. And then eto, how about H2? Papaano mo nakuha yung H2? Papaano nakuha yung H2 kasi merong H2 diyan, eh. Oh, pang ilang tanong na 'to, last time gano'n din. Kasi 'pag hindi mo 'to alam kunin, wala kang makukuha sa exam. Dapat alam mo kung papaano kinukuha yung H2. Saan ba 'tong H2 na 'to? Eto, H2 dito. Anybody? Papaano kinukuha yung H2? Sino magpapaliwanag? Sino ang marunong kumuha ng H2? Kasi gagamitin yan mamaya, eh, ayan, oh, sa ano, sa B tignan mo. 'Di ba kasi yung capacity na refrigeration capacity, yan. Eto yan, H1 minus H4 or H1 minus H3 kasi pareho lang naman 'to, eh, 'di ba? So, gagamit ka ng H1. Now, there are cases wherein you are going to get H2, no? Baka kakailanganin ng H2. Anong sagot? So dito, tingnan 'to, no? Mahirap lang kasi magsulat, guys, kasi ano ang hawak ko ngayon, mouse lang. Hindi naghiwalay yung ano, eh, yung pen tsaka yung digital pad kasi sinusuksok lang yun, eh, na nag-loose. Baka naiwan sa Manila. Ah, so ang mangyari diyan, ano ang constant sa eto, between 1 and 2 anong constant? 'Di ba S1 equals S2, tama? Kasi constant entropy 'to, 'di ba? S equals C. Kung anong entropy dito, yun din ang entropy sa 2. So meron ka ng entropy sa 2, correct? Kaso ang entropy sa 2 ay what? H F 2 plus X H F G, no? So ibig sabihin kung meron kang value ng S2 which is S1, eto, yan, no? So tong S2 is equal to S1, 'di ba? So eto, yung information mo rito, dinala mo dun, 'di ba? So eto may S1 dito which is S2 din. Bakit? Kasi entropy is constant, no? Ngayon, anong malalaman mo diyan sa 2? HF.
kukuha ka, may HF, 'di ba? Meron, eto. Enthalpy of fluid at 2, 'di ba? Ito yung 2, HF, ayan, oh. HF at 2, eto. 243, 'di ba? So, makukuha mo 'to, 'di ba? 243 na 'yan. Bakit? Kasi enthalpy of fluid, eh. Ito naman, kunin mo sa table, may X ka diyan, Hg minus HF sa ganitong pressure, ano? 1 ano ba 'to? 1255 ba 'to? Or yung temperature niya ay 35. Naintindihan ba? So, anong lumalabas yung HFG? O, tingnan natin sa chatbot na. What is HFG at ano yun? At 35? O, tingnan natin ha. Tsaka 13, ano ba to? 1355 kilopascal, no? Oh, pwede mong check nyo sa ChatGPT or sa mga iba pa, no? Pang-check lang 'to, pang-check pero dapat marunong magtingin sa table, 'di ba? Halimbawa, tanong natin sa mga AI or artificial intelligence chatbot, no? Kay Google Gemini, what is the what is the N? Pang-check lang enthalpy of fluid, no? Saturated and enthalpy of mixture at 35, ba? Degree centigrade R22. So ganun magtanong hindi yan tubig, hindi yan langis. Dapat specify yung fluid, no? R22 refrigerant, di ba? So ano daw yung enthalpy ng saturated, di ba? Yung nasa kaliwa at enthalpy of mixture kasi HFG yun eh. Sa ganitong refrigerant, no? Anong pressure natin? Ang pressure ay 1355 ba yan? Masyado makita no? 1355. Ganda ka ng kama. Huwag na natin ilagay yung pressure, no? So, okay na yan. Nasaan na tayo? Ito, no? So, pag chinek mo, no? Ibibigay niya yan, no? So, enthalpy of saturated liquid is approximately 247.6 and enthalpy of saturated vapor is 415, no? Ngayon, para makuha mo yung enthalpy doon, di ba? Para makuha mo yung enthalpy doon, ang gagawin mo ay enthalpy dito, no? Sa HFG, no? Ito, yung enthalpy doon ay HF plus XHFG, no? Ito 'yon. Pero saan mo nakukuha yung kailangan mo ng X, 'di ba? So kailangan mo ng refrigerant uh, ano mixture ng quality, no? So ilagay mo doon, no? Quality, solve the quality. Solve the quality if the entropy is, ano yung entropy natin? Entropy. Tingnan mo.
Entropy, naku, saan ba yung entropy nito? Entropy, 428 po. hindi, masyadong mataas yun. Entropy lang. Nakuha mo ba yung ano ko? Di ba ito yung ano? Dito makukuha mo yung enthalpy ng gas. Pero makukuha mo yung entropy din. Pasolve natin ha. Entropy at 5 degrees, no? Saturated vapor ng R22. No? Sandali. Kasi wala tayong table ngayon eh. Kaya inaano ko na lang, no? So, what is the entropy? Pag sinabing entropy, mga ano lang yun, class ha? Mga 6, ganun, no? 5, 4, 7, mga ganun, ha? What is the entropy of saturated vapor? Anong refrigerant? R. 22, sir. O yan, tingnan nyo, nakita nyo ba yung tanong sa ChatGPT sa tanong, ha? Pang-review lang natin ito, tsaka pang-validate ha. Dapat marunong kayo, tinuruan ko na kayo last time na magbasa ng table tsaka ng chart, no? What is the entropy of saturated vapor? R22. Hindi mo pwedeng ganyan lang. Anong temperature natin? Sa evaporator? 5 degrees. Tama ba? Centigrade. Kasi dapat meron kang parameter, no? Sa 5 degrees centigrade at saturated vapor. Ano yung entropy? Naintindihan ba? Ito. Ayan, no? 5 degrees centigrade hanggang dito sa may linya, no? Naka-coincide sa linya, which is H1. Ang sinasabi ko, makukuha mo rin dun yung S1. Diretso. Diretso sa chart. Kaya lang, magda-download pa tayo ng chart ng magda-download pa tayo ng chart ng R22, matagal pa, no? Kaya tinatanong na lang natin sa computer, no? Kasi meron na silang mga data niyan. Ulitin natin, ha? What is the entropy of saturated vapor R22? 5 degrees centigrade temperature, no? So, ang mga entropy, maliliit lang, no? May mga 2, 4, 6, 7, no? Ganyan. Tingnan mo doon. Pwedeng approximate lang to, o 1 lang pala eh, no? Pwedeng approximate lang, no? Pero may pinagkuhanan siya eh, AGC Chemicals, no? Saturation at 5 degrees centigrade, no? O, tama, 5. Tingnan mo nga yung pressure natin, tama ba? 536.5 kilopascal. Ay, hindi, ayun, tama, no? Eto. O, 534, di ba? Malapit. Basta may konting mga diferensya lang, okay na yun, no? 584 dito, no? O 554, no? So, ito, actual na company, no? So, lumalabas, ang entropy ay 1.7, no? So, kunin ko lang dito para maipakita ko. So, 1.7. Di ba sabi ko, mabababa lang naman yung entropy, no? Compared sa So, ngayon, ang gagawin natin, no? Para lang ma-discuss sa inyo, kasi ito yung mga medyo nakakalito, no? Ang pinagpakuha ay H2, no? So, H2. Mag-type na nga lang ako. So, paano ba yun? Ito, no? Ito. Magano tayo ng text box. So, ang H2, di ba? Sandali. Masyadong maliit. No? H2. Ito na lang tong, ayan. So, diba, ang tinatanong ko sa inyo, paano kaya nakukuha ang H2? Pumunta ka sa H2, ang magiging formula ay HF plus X, yung quality ng steam. Pag sinabing quality, yun yung quality of dryness, no? Gaano karami yung moisture or gaano katuyo. Siyempre, 95%, 85%, 95%, no? Papunta sa kanan hanggang maging 100% ka. Pag 100% na yung quality mo, ang tawag doon ay saturated vapor. Pag sa kaliwa, madami yung moisture. Pag napunta ka doon sa kaliwang-kaliwa, tumama ka sa dome o sa linya, 100% na fluid. Doon naman sa kanan, 100% na gas. Kaya ang tawag doon ay saturated. Di ba? So, dahil quality, mixture siya. No? Meron siyang combination
ng basa-basa tsaka tuyo, no? So, how good the quality or dryness fraction, no? So, X, HFG, no? Kaso, yung HFG ay, ano, HG minus HF, no? Ito, HG minus HF. Yan, ito yon, no? Wait lang. Gagamit na lang tayo ng mga, ano dito. Yan. Ginagamit ko lang yung mga, para madaling ano. Yan. Okay? Pag kinuha mo yung HFG, no? Pag kinuha mo sa table or sa value, yung HFG, ibig sabihin yun, enthalpy ng mixture, no? HFG. Makukuha mo yun kung may enthalpy ka ng gas at enthalpy ka ng fluid. Makukuha ba yun? Meron kasi enthalpy ng fluid, di ba? May fluid ka sa temperature ng ano, ng 2 which is nasa condenser, no? Pag diniretso mo 'to, ayan, no, pag diniretso mo 'yan, eto nandito. Nandito yung enthalpy ng fluid, no? Ito. Tapos nandito yung enthalpy ng gas ng R22. So makukuha mo yung HFG, no? Ngayon, bago mo makuha yung H2, ay nasa na tayo? Bago mo makuha yung H2, ayan, kunin mo muna yung S, di ba? Kasi S2, no, ano ko lang, ipaliwanag kong mabuti. No, paulit-ulit na to kasi ito yung ano nakakalitong part, no? At saka pero ito yung sequence. What is S2? Ang S2 ay S1. Di ba? So S1. So pag nakuha mo yung S1, sabi doon ay 1.7. Ito po, no? Nakikita ba to? Ayan, no? Ang S1 natin ay 1.7. Ituro ko lang. Kuha lang ako dito, ha? Para naintindihan nyo. So, ito ay, yan. Ang S1 ay 1.74. Saan mo na ko yung S1? Ito yung entropy ng saturated vapor, yung galing ka sa evaporator, yung 5 degrees, no? Sa 5 degrees saturated vapor, bibigyan ka ng 1.74 na ano, na entropy. Kaso yung entropy na yon constant, di ba? Ito, constant to eh. Yan. Tong constant na yan, ito, di ba? Ito. Constant yan. Yeah. Yan. Entropy. Constant yan, no? Entropy is constant. So, yung S1 dito, yun din yung S2. Correct? Kaso, pag dinefine mo yung S2, S2 equals what? SF. Saan yung SF? Enthalpy ng fluid. Ito yun. Di ba? Kahanay niya yan eh. So, enthalpy ng fluid at same pressure, lalabas yan, no? Plus X HFG. So, kunin mo yung enthalpy ng gas dito, tsaka enthalpy ng fluid, ipag-minus mo, no? Yun ang ano, no? Hg minus HF. So, wala na tayong problema dito. Wala tayong problema dyan. Ito rin, meron na to, no? 1.7. We will be able to compute the X, di ba? Yung quality. So, pag nakuha mo na yung X, balik ka dun sa equation natin, isaksak mo dito, yan. Sa X dyan. Di ba? So, from the formula nito, no, ng S2 equals S ng fluid doon sa pressure, kasi constant sila ng pressure sa condenser, plus X Hg minus HF, which is HFG din, no? HF, no? So, makakakuha ka ng Hg kasi saturated rin naman yon. Tapos, ito, enthalpy fluid. Ito yung bumubuo ngayon ng HFG. Ayun yun, no? Tapos yung X, nakuha mo na yan, no? Ay, yan pala ang kukunin, no? Pero ito, makukuha mo yung X pag na-solve mo na to. Ito, yan. Di ba? Ma-solve mo to eh. Ito, fluid lang. Ito, Hg minus HF. Makakuha niyan. Ito, S2 equals S1. So, nakukuha mo tong X, yun na lang ang kulang. Pag sinaksak mo to dito,
And then eto naman makukuha mo yan HF minus FG. Eto naman enthalpy of fluid, no? At 2, 'di ba? Kasi meron ka naman dito, eto yung enthalpy of fluid eh, 'di ba? Enthalpy of fluid. Yan. At 2, ayan o 2. Ito, pareho silang pressure which is 1355 pero according to our AI, ano bang pressure natin doon? Ano bang pressure natin? Doon sa taas pala hindi binigay, no? Mas mataas, 1355, no? So, makukuha mo yon tapos isa-substitute mo rito, makukuha mo yung H2, no? Ganun lang kumuha yun, no? So, enthalpy of fluid, makukuha mo yun. Ito, di ba? Enthalpy of fluid, enthalpy of gas minus fluid equals HFG. No? So, makukuha mo yung H2, no? So, ganun lang kung kukunin mo yung H2. Ngayon, balik tayo sa mga tanong. No? Ito na yung mga kailangan natin kunin. Enthalpy of fluid, which is H3. H1, enthalpy of gas at 5 degrees or evaporator. Evaporator sa section, ito ay condenser, tama? Mas mataas ang temperature ng condenser. Yan. Volume of fluid sa 1 is volume of gas at 5 degrees. Ito yon, liter per kilo. Enthalpy at 1355, ito pala yung pressure, no? 1355 ba to? 1356. 1355 kilopascal and S2 equals to S1, no? Makakakuha ka ng 428. Yan. So, makukuha mo yung enthalpy 2, 428, no? 428 ang inano niya, no? So, lumalabas dito ang enthalpy 2 ay mas malaki, no? 428 kilojoule per kilogram. Ayan, ito po, no? Kasi yung volume at 1355, yung ating condensing pressure and S2 equals to S1 which is 1 point, sabi ng AI is 1.7, no? 1.7 kilojoule per kilogram. May temperature. Kelvin, no? May Kelvin yan. Yan. So pag ginawa mo yung pressure doon sa 220. So nakuha na natin yung mga parameters. Ang tanong ngayon ay eto. Ang first question is ano ang first question natin? Clearance volumetric efficiency of the compressor. Ngayon, hindi mo ito masasagot kung hindi mo alam yung formula. So, ito po yung formula, dapat tandaan, no? Kasi wala namang makakatulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Yan. So, ang clearance volumetric efficiency, yun ang tanong ba? Ang tanong ay A, no? Ang tanong ay A, eto. Sorry po. Clearance volumetric efficiency of the compressor. Kasi pag sumagad yung piston, hindi naman sagad na sagad, no? May clearance na tinatawag. At nakukompute yung clearance ng ganitong formula, no? So, ito yon. Letter B na pala yan. So, ang formula ng clearance natin ay ito, no? Ito. Dinala ko na yun dito. Ayan, no? So, 1 minus clearance V1 over V2. Kaya kinuha natin yung specific volume minus 1. So, 1 minus 0.05 dahil yung clearance ay binigay na 5%. Nakita ba yon? Napansin ba yon? Na clearance is 5%. Di ba may nakalagay na clearance is ayan, clearance volume is 5%. Yan. So, kaya makukuha natin yan. And then, ilalagay natin yung volume, no? Based on the table, we have 40.36 volume, specific volume, which is liter. Liter per unit weight. Kilogram, ito naman 20, tas minus 1, no? So, when we populate this equation, ito na yon. So, we're gonna compute the efficiency, 0.9491 sa decimal. We're gonna multiply this by 100. So, pag multiply mo ito ng 100, magiging percent, di ba? 94.91. So, yun na yung sagot doon. Next, anong pangalawang tanong? Yung mass flow. Ano ba yung amount ng refrigerant na dumadaloy doon? Siyempre, binigyan ka ng
ng capacity. Anong capacity to? Sa evaporator, no? 96.4. Check natin ulit. Balikan natin yung problem, no? So ano ba tong 96.4? Ayun, refrigerating capacity. Yan. So ang refrigerating capacity ay may formula na ganito, no? Mass tapos H1 minus H4. So nakuha natin yung H1 kasi ito yung enthalpy ng gas. H4 which is equal to H3, enthalpy ng fluid sa saturated line. Yun ang refrigeration effect or capacity, no? Pwede ring C, QC, no? Yung heat na tinanggal ng evaporator, no, or na-absorb ng evaporator, lahat ng na-absorb ng evaporator, yun yung capacity. So para makuha yung mass flow, i-divide mo lang, no? I-divide mo 'to ng H1 minus H4. So magiging 1 na lang lahat yan. Ito naman ay H1 minus H4. So makukuha mo yung mass, wala na to, no? So kung titingnan mo ang solution, class, ganun, no? So Sir, pinalaki, excuse po. ah, Sir, yung meeting po natin, 1 minute na lang po. sige, Mag-expire magkano ka na. na? Magbago ka ng link, ha? Tapos mag-leave na kayo, magbago ka ng link, tapos mag-ano na ako. Jo-join na lang ako, ha? Kasi mapuputol eh. Sige, sige. po. Sige. Abangan ko sa sa GC natin. Mag-leave na, pwede na mag-leave. Para ano na lang. Tapos bago na lang tayo, ha? Sa GC, ha? Sa GC. So habang nag-join yung iba, i-ano ko na, ha? Yung presentation. I-ano ko yung presentation. I-share ko. Ako sa balkon natin. Sa atin. So, i-share ko, ha? Share ko. So eto na tayo, pwede na bang ituloy habang yung iba nag-join pa? So we were able to compute the clearance volumetric efficiency. Ito ay 1 minus the clearance na given, then the volume V1 tsaka V2, no? Yung volume doon sa uh, umpisa ng compressor, di ba? Kasi siyempre may clearance lang naman yung may piston lang naman siyempre yung yung compressor, no? So kukunin mo yung umpisa ng compressor, evaporator. Natapos yung compressor dun sa may entrance ng condenser, no? Kaya nandun yun, no? So 1 tsaka 2, kukunin mo yun, no? So wala tayong problema dyan kasi arithmetic lang naman yan. Punta na tayo dito sa M, di ba? Dinidiscuss ko sa inyo, you're gonna get the refrigeration capacity sa evaporator, ito yon. Okay? Tapos kukunin mo yung refrigeration effect in terms of energy. It has the formula of H1 minus H4. Saan yun nangyayari? Sa evaporator. Di ba? Ayan o. Tingnan. H1, ito yung 1.
Ito yung 4. Yan. Ito yung kabuuan ng evaporator, no? H1, mataas yung enthalpy, o minus H4. So, kunin mo yung energy nito, i-multiply mo sa mass, no? Kaso mass flow ang hinahanap eh. Di ba? So, makukuha mo nga yung mass flow. Kasi, i-rearrange mo yung formula, magiging refrigeration capacity over this, no? Yung binigay na in terms of kilowatt, 96.4 kilowatt, and what is joule per second, ito yun, no? Tapos, over the refrigeration effect, which is H1 minus H3, but H3 is equals H4, kasi nga, pareho sila ng enthalpy, no? Pag, throttling, ayan, no? Ito 3 kasi ito eh. O constant enthalpy, diniretso, 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 ito yung 4. Di ba? So, yung 4 na yan, pareho lang yan. Di ba? So, H3 is H4. So, H1 minus H4. No? So, yun. And substituting values, now doing the math, yan. 96.4 kilowatt or kilojoule per second. Then, H1 mas mataas, 407.1. Minus 243.1, which is H3, equivalent also to H4. Makakuha ka yan. And what's gonna happen is this, no? Kilojoule and kilojoule are both in the numerator of this fraction, no? May numerator, may kilojoule sa parehong numerator, cancel na yan. And then ito ay 1 per kilogram. So tataas yan, di ba? So pag tumaas yan, mapupunta sa numerator, kilogram, tapos sa baba naman niya ay per second, no? So kgs, kilogram ng refrigerant sa bawat segundo na dumadaan o lumilipas. Ito yon, 0.5878. Okay? Now, ano pang tanong? May tanong ba sa B? The actual volumetric efficiency of compressor, no? Actual volumetric. Ano ibig sabihin nun, no? Kasi merong ideal, merong actual. Pag kinumpute mo yung actual, no, efficiency dapat mas maliit o mas malaki depende sa mga binibigay na parameters, no? So, paano ba kinukuha yon? Ito po, no? Kinuha natin yung mass flow kasi kailangan natin yon dito sa mga susunod na mga equation na gagamitin, no? So, saan natin ginamit yon? Ito, no? Yung V, no? Ito. V3, yan. M, V3 ba to? Is M times V1, no? V1. So, 0.5878, ginamit natin to. Tapos yung 40.36, which is a volume at evaporator, no? 40.36. Magkakaroon tayo ng 23.72. Tapos, kunin mo, dahil piston yan, di ba? Paano ba yung kinukuha yung piston? Di ba? Ito yung piston. Ito yung cylinder, di ba? Cylinder. Bilog. Bilog yan, di ba? Ayan, o. Cylinder. Tapos, may length. Ano yung length? Stroke. Ito ay diameter, no, bore. Yan. Ngayon, kukuha ka dapat ng displacement. What is volume of displacement? The volume of displacement is area pi over 4d square. What is volume? Volume is just none other than area times length. Di ba? Area times length. Tapos, titingnan mo kung ilan yung cycle na nangyari, no, para makuha mo yung lahat ng volume swept, di ba? Kasi isang volume lang ang kino-compute mo eh. Pero when you consider the cycle, ilan ba siya beses nag-stroke, di ba? Ilang RPM or ilan bang beses niya na-reach yung top dead center tsaka bottom dead center, no? So yun. So eto, pi d square over 4. Tingnan nyo, pi d square over 4. Ito yung area. Okay? Eh, nasan yung length? Nasaan yung length? Ano ba yung area? 6.7. Diameter, no? Tingnan nyo dito, balik. Paano mo nalaman na 6.7? Ayan, no? Bore.
6.7. Tama? Tama ba? Ayan, area is 6.7. Tingnan mo yung original na problem. Ito yung bore diameter, no? Sinabing bore, yun yung laki ng diameter, bore. Ito, stroke, yun yung magta-travel siya ng ganitong kalayo, no? So ilalagay mo dito 6.7 square, no? Pi d square eh. Pi d square, nasaan na ba yun? Pi d square. Ito, no? So yung sa volume ay ito, no? Kunin ko na lang to ulit. Ito to. Ano bang number yun? B. Sobrang init. Bago yan, bago. Ito to. Yan. Parang, ay, sorry. Para malinaw, ito yun. Kasi ang dami ng annotation ng ano eh. So nakuha na natin yung mass flow. Saan natin gagamitin yan? Ito sa volume. We're able to get yung volume niya. Multiply natin yung mass flow sa volume at 1, which is the entrance to the compressor. So may 23.72 liter per second ka ng volume. Ngayon, yung volume displacement, kukunin mo yung area, 'di ba? Kukunin mo yung area, which is this, 'di ba? Ito. So ang area dito ay ito, pi over 4 d square. Yan, area. Pi over 4 d square. Tapos yung length, ito no, 5.7. Tapos yung n, no? Yung n is RPM supposed to be kung ilang cycle. Sabi 30, di ba? Ito, nakita niyo ba to 30? 30 times 6 cycles, no? So, pi over 4 d square times length, no? So, may binigay na length and then 6 cycles. Tapos, eto, pag na-compute mo yan, conversion lang to, no? 1,000 centimeter cube is 1 over liter, no? So, eto yun. So, 1,000 centimeter cube divided by liter. Makakuha ka ng liter per second, which is 36.17, no? Ngayon, eto, kukunin mo to yung actual volumetric. So, 23.17, ito yon or 72, no? Ito yung una, nasa entrance. Tapos, ito yung ating, no, sa displacement, no? 23 over 36, meron tayong 65.58. Okay? So sa C naman, actual work of compression, binigay kasi yung work of compression in terms of kilowatt. Ano yon? 19.4 kilowatts. Diba? Because watt is joule per second and kilo means 1,000. No? Multiplier siya ng 1,000. So paano nakita natin yon? Nasa problem naman yung class. No, titingnan mo yung compressor output. Diyan, no? Di ba? Requires power of 19.4. Di ba? Sino ba ang tumatanggap ng power dyan? Di ba compressor lang? Kasi dinadrive siya ng motor eh. Di ba? Wala namang motor yung evaporator, wala namang motor yung condenser, lalo na yung expansion valve. So ang may motor lang dyan ay yung tinatawag na compressor. Yan. Kaya yun ang may power, 19.4. No? Kinonvert na sa kilowatts. Okay? So, mangyari dyan, kukumpitin mo, no? Ito. Kunin lang natin, no? Para makuha mo yung actual, yung compression efficiency, idikit natin dito. Ay, sorry.
Eto. So how did we do the calculation? Yung actual work compression ay this, no? So 19.4, ito yung kapasidad ng compressor, 'di ba? Pinakita ko na 19.4, no? Kung napansin nyo, 'di ba? 19.4, ito 19.4 kilowatt na requires a power of 19.4, 'di ba? Pero yung capacity ng refrigeration 96.4. Natatandaan 'yan, no? So yung capacity ng refrigeration as a whole ang nagda-drive na power o ng motor para paganahin ng compressor ay 19.4 kilowatts. So yun ang gagamitin mo sa formula, 19.4 kilowatts. Yan, ito. Tapos divided by the mass flow, no? 0.5878. Yun ang work of compression. Actual, so about 33 kilojoule per kilogram. Yun ang actual work. Isentropic work, yun yung ano, no? Yung trabaho ng compressor. Paano ba kinocompute yun? Kukumputin mo yung dulo ng compressor which is 2. Diba? Ayan, no? 2. Ito, yung H2 minus H1. Natatandaan. Kasi hindi naman to marami. Basta tatandaan lang, no? Yung H dito, H dito sa 2 minus H dito sa 1 which is saturated vapor, papag-minus mo para makuha mo yung work of compressor or compression, you know. Isentropic work of compression, H2 minus H1. Okay? 428. Diba? Open naman tayo dyan sa 428 na yan. Minus 407.1. No, 407.1. Tapos yung compression efficiency, i-divide mo itong dalawa, no? Actual work of compression tsaka isentropic. Kasi isentropic is ideal, no? Actual versus ideal. Actual is 20.9, siyempre mas maliit yung actual. Ideal is 33, no? Ito yon. So magkakaroon ka ng 63.3 or 63.33%. Okay? So yun yung formula, no? So eto inayos ko lang, ginamitan ko ng computer, ayan, no? So ito yung volumetric efficiency, 1 minus clearance, then pressure 2 over pressure 1, 1 over K minus 1, no? So ito yung mass flow, 0.5878. And then as you go on with the calculation, eto na, no? Magkakaroon ka ng volumetric efficiency, taka yung actual work of compression. Okay? So ito yun, no? H2 minus H1, isentropic work, no? Ito yung H1 kung titingnan mo sa ano, no? Sa computer sa book, no? Makakakuha ka ng H2 or sa chart or pwede mo namang computein katulad ng ginawa natin which is 428 na nga lang, no? So kunin mo yung S, ito, WS, no? Tapos efficiency, i-divide mo lang ng actual, no? Ito yung ideal, 20.9 over actual is 33. So 0.633, 63.3%. Okay? So yun, no? Compression efficiency 63.3, actual volumetric 65, clearance volumetric is 94. No? Yun yung galing sa solution din sa libro, no? Kila Santa Maria, no? Okay na? So yung mga ibang problem, mag-break muna tayo ng 5 minutes tas maghanda na, no? Mag-volunteer. Alisin ko na yung ano dito. O sino yung gagawa sa number